itong si Attorney Joel Butuyan, mga kabunyog, mga kababayan. Proud tayo sa kababayan natin. Itong si Attorney Joel Butuyan, may ilan na rin na mga accredited na Filipino lawyer sa ICC, kasama na sila Attorney Chrissy Conte. Pero pagdating dito sa magre-represent talaga ng biktima, tatlo sila. Si Attorney Joel Butuyan, si Attorney Andres, at saka yung si Attorney Nicole, yung babae na case manager. Galing yun sa Ateneo, ha? Kami, Ateneo Human Rights Center. Si Attorney Nicole, hindi ko na natandaan yung apelyido. Pero yung dalawang lawyers na Filipino, si Attorney Andres at saka si Attorney Joel Butuyan. Ngayon, ang gusto sanang mangyari ng kampo ng Duterte, sila Kaufman, gusto nilang tanggalin ito eh. Itong dalawa, actually yung dalawa, si Attorney Andres at saka si Attorney Joel Butuyan. Gusto ni Kaufman ma-disqualify yung dalawa na yan, yung mga Filipino lawyers. Yung mga Filipino lawyers ng mga biktima. Imagine nyo naman yan. Hindi na lang lumaban ng patas tapos gusto niya ipa-disqualify yung mga kalaban niya. Pwede ba? Matindi rin. Alam niyo itong si Kaufman, wala na itong ginawa kundi magpa-disqualify ng judge. Tapos pinapa-disqualify itong dalawang Filipino lawyers. O ngayon, sa opening statements, ang nag-deliver ng opening statement para sa mga biktima ay si Attorney Joel Butuyan. Ang galing, ang galing. Kaya makikita mo talaga ang tapang ni Attorney Joel Butuyan. Talagang ang dami niyang sinabi kahapon na napikon ang mga DDS. Kahit si Attorney Martin Delgra, napanood ko yung interview, galit siya kay Attorney Joel Butuyan. Tinawag daw sila ng mga DDS, yung mga supporters si Duterte, tinawag na mga mini Dutertes. Kasi sabi ni Attorney Joel Butuyan, sa Pilipinas, maraming mga clone si Duterte. Yung ang takbo ng pag-iisip ay katulad na ni Duterte. Mga mini Dutertes ang tawag, parang clones ni Duterte. Si Duterte ay parang cancer. Nagmetastasize na niya. Kumalat na, kaya matindi na. Kaya hinihiling niya ni Attorney Joel Butuyan sa pre-trial chamber 1, yung mga judges, na i-confirm. I-confirm yung charges para magtuloy sa trial. Yung opening statement ni Kaufman, binaran niya si Butuyan. Ganun katindi ang galit ni Kaufman dito kay Butuyan. Pero magaling talaga. Magaling. Hindi pinahiya ni Attorney Joel Butuyan ang Pilipinas. Magaling yung pagkaka-deliver niya. Tatlo kasing main groups yung nag-deliver kahapon ng mga opening statements nila. Yung prosecution, ang unang nag-deliver ng opening statement sa prosecution, si Deputy Prosecutor Mami Niang, yung black na lawyer Deputy Prosecutor. Deputy Prosecutor yun ni Karim Khan, si Mami Niang. Pangalawang ang isa pang abogado ng prosecution, yung magaling din, si senior trial lawyer ng prosecution, Julian Nichols, yung nagpakita ng mga videos, magaling din. Sila yung sa part ng prosecution, yung dalawa. Tapos syempre si Kaufman sa part ng defense. Tapos sa part naman ng mga biktima, tatlo kasi yung abogadong nandun para sa biktima. Ang isa doon, yung babae, foreign lawyer, Paulina Maceda ba yun? Paulina Maceda. Pagkatapos si Attorney Andres, Pilipino din yon, saka si Attorney Joel Butuyan. Para sa lawyers ng mga biktima, ang nag-deliver ng opening statement, si Attorney Joel Butuyan. Ngayon, bakit mainit ang mga DDS kay Attorney Joel Butuyan? Sabi kasi ni Attorney Joel Butuyan, mga kabunyog, ang impunity na pinakalat ni Duterte sa ating bansa, sa lipunan natin, grabe na kalala. Yung mga kultura tungkol sa pagpatay, tungkol sa war on drugs, nag-create na yan ng mga mini Dutertes. Yang mga mini Dutertes, o parang maliliit na mga Duterte, mga disipulo yan ni Duterte na kulto na, halos kulto na. Mga disipulo na
Sa tingin nila, tama yung pagpatay, justifiable yan. Sa tingin ng mga disipulo na yan ni Duterte, mga cult na ano na yan, panatiko na ni Duterte, ang tawag na nga ni Attorney Joel Butuyan, mini Dutertes. Yan ay ang impunity na kinalat ni Duterte, parang cancer na nagmetastasize. Kumalat na ito. Sobra na ang pagkalaganap niyan sa ating lipunan. Kailangan i-vaccinate. Kailangan daw bakunahan. Bakunahan ng truth. O yun ang sabi ni Attorney Butuyan. Kaya sabi niya sa mga judges ng ICC, sana i-confirm ninyo ang charges para talagang makonfront namin sa Pilipinas itong problemang dinala ni Duterte. Kapag kinonfirm ng ICC, retrial chamber, yung mga charges kay Duterte, magtutuloy-tuloy ang kaso, magkakaroon ng trial. At sa trial, maipapakita doon kung ano talaga ang ginawa ni Duterte. Kapag napatunayan na convict si Duterte matapos ang trial, wala nang masasabi ang mga supporters ni Duterte. Kasi dumaan na ito sa trial, nakapag-present ang kampo ni Duterte at lumabas kung anong totoo. Kapag lumabas itong magiging na itong bahagi ng historical records. Ang kasong ito ay magiging bahagi na ng historical records na maituturo sa mga Pilipino, lalo na sa mga bata at sa susunod na mga henerasyon. Kaya sabi ni Attorney Joel Butuyan, tulungan, nakikiusap siya sa pre-trial chamber judges, confirm ang charges para magtuloy sa trial. Para makatulong sila na yung sakit na lumalaganap sa Pilipinas ngayon, na dala-dala ni Duterte, kahit papano ay ma-cure. Imagine nyo nga naman ang nangyari sa atin sa Pilipinas. Tayo ay isang Kristiyanong bansa, mga kabunyog. Kristiyanong bansa tayo. Tayo lang yata ang Christian country sa Asia. Dapat sana grabe ang pagpapahalaga natin sa buhay. Sa buhay. Yung hindi tayo dapat nagpo-promote ng mga pagpatay. Pero sa ilalim ni Duterte, nawala yun eh. Nawala yun. Ang mas lumaganap na kaisipan ng mga Pilipino, normal ang pagpatay at tama lang yan. Justifiable ang pagpatay. Total naman, mga adik yan. Mas grabe ang dinadalang pinsala niyan sa lipunan. Ganun yung lumaganap na mga kaisipan. Yung right to life na pinapahalagahan sa turo sa atin ng mga Kristiyanong katuruan ay wala na, parang wala na yun. In fact, marami nga mga nakapag-aral, mga educated na Filipinos, mga professionals na paniwala din ni Duterte. Kaya tama yung sinasabi ni Attorney Joel Butuyan. Ang kailangang gamutin sa Pilipinas, hindi lang yung mabigyan hustisya yung mga biktima. Kailangang isaayos din ang ating bansa. At makakatulong ang ginagawang ito ng ICC kasi lalabas dito ang totoo. Lalabas dito ang totoo. Binibigyan mo ng pagkakataon ang kampo ni Duterte. Mag-present kayo ng mga ebidensya nyo. Magagaling, naman yan? Foreign lawyers yan, sila Kaufman. Nagbayad sila Duterte dyan. Pagkatapos niyan, makikita dyan, anong totoo? Ano ba talaga ang totoong nangyari sa bansa natin? Kung ano man ang lumabas dyan sa hearings na yan, maituturo yan sa ating mga eskwelahan. Matlalaman dyan ng ating mga kababayan ano ba talaga ang nangyari sa bansa natin. Sabi nga ni Attorney Joel Butuyan, kung kayo na mga judges ng ICC, kung ang ICC mismo ay pinagmumura ni Duterte kayang bastusin, isipin nyo na lang kung ano ang ginawa niya sa mga Pilipino. Kung ang European Union ay kayang bastusin, kung ang ICC ay kayang bastusin, pinagmumura ni Duterte, binabastos si Duterte. Isipin nyo na lang kung ano ang ginawa ni Duterte sa mga biktima ng war on drugs. Kung ano ang ginawa ni Duterte sa Pilipinas. Ang nangyari sa Pilipinas, kahit ang mga Pilipino, hindi inaasahan na mangyayari ang ganun. Kaya sabi ni Attorney Butuyan, sana i-confirm or dapat i-confirm ang charges para makaproceed sa trial. Kapag hindi kinonfirm ng pre-trial chamber, sabi ni Attorney Joel Butuyan, ito na lang yung last vote. Actually ganon. Ito na lang ang huling bangka na sinasakayan ng mga biktima. Ito na lang ang kanilang pag-asa. Ngayon, kung ang ICC ay hindi
pagbibigyan ang mga biktima, wala na silang malalapitan. At sabi pa ni Attorney Joel Butuyan, at kapag nangyari yan, dinismiss ang kanyang kaso, hindi nakapag-proceed sa trial, sa confirmation of charges pa lang ay dinismiss na, makakabalik si Duterte sa Pilipinas. Sabi ni Attorney Joel Butuyan, uuwi yan si Duterte sa Pilipinas na parang conquering hero. Ibig sabihin na parang, bayani, na tinalo niya ang ICC. Pag hindi na confirm yung charges, hindi na matutuloy ang trial, uuwi si Duterte sa Pilipinas, lalong titindi ang impunity. Ay, ang ituturo ni Duterte, lalo siyang magiging mayabang. Sasabihin niya, o kita nyo, ICC na mismo ang nagsabi, wala akong kasalanan. Tama ang aking mga ginawa. At anong mangyayari? Yung kanyang mga mini-drones, yung kanyang mga disipulos, yung mga Duterte supporters, lalong magiging mayabang yan. Kaya ang pakiusap niya sa mga pre-trial chamber judges, confirm ang charges, mag-proceed sa trial. Ang tibay ng paninindigan ni Attorney Joel Butuyan, comprehensive talaga, totoo ang mga sinabi niya. Wala man niyang malaking bayad, hindi tulad ni Kaufman, 150 million bawat araw, pero makikita mo naman yung commitment. Kaya gusto siguro na ipa-disqualify yan ni Kaufman kasi alam niya, hindi niya masindak-sindak si Butuyan. Hindi niya masindak-sindak si Attorney Butuyan. Ang galing. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.